Amen. So, binabati ko ulit ang bawat isa at maging ating mga kapatiran na nanonood po online sa ating Facebook page, Amazing Grace Church, Dagupan City, at sa ating YouTube channel po, same title, Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. So, ngayon po ay third Sunday ng buwan ng Marso, taong 2026. Take note, 2026 na po, no? Baka hindi pa po tayo nakaka-move on sa 2025 at nakatatlong buwan na po tayo. Amen. Kamustahin mo yung kapatid mo. Try mo nga siya yung katabi mo. Kapatid, kaya pa ba kapatid? Kaya pa po ba? Amen. Praise God. Thank you, Lord. Dahil nandiyan si Lord, kaya-kaya. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Judges, chapter 18. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng mga hukom. Amen. So let us all stand at basahin po natin ang ating scripture reading. Judges chapter 18 verses 1 to 2. Nang panahong iyon, ay wala pang hari ang Israel. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirahan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natanggap na lupaing mana. Kaya pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi. Mula sa Zora at Estaol at pinahanap ng matitirahan nila lahat. Ang 5 utusan ay nagpunta sa lugar ni Micas at sa bahay nito tumuloy. Amen. Let us bow our heads and let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa oportunidad na ito na kami ay makakapakinig at makakapag-aral ng iyong salita. Salamat namin, Banal na Espiritu, na ikaw po ang magpaliwanag at magturo po nito, Panginoon. Ikaw po ang siyang nawang mangusap at magsalita. Tago mo lang po ako sa iyong likuran. At Lord, in Jesus' name we pray na nawa, Lord God, ay bigyan mo po ng spiritual na katalinuhan, ng wisdom, ang bawat isa upang nang sa ganon ay hindi po kami mabulag o malinlang ng mga maling katuruan. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ay laging nasa amin sa presensya ng iyong Banal na Espiritu. Siyang tunay na magpapaliwanag at magsasabi sa amin ng aming kalooban. At tunay nga po, Panginoon, ng iyong salita, ang spiritual food na kailangan ng aming pangangatawan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God. To God be the glory. We can now be seated. Praise God. So, we're done studying and learning the different judges o yung mga hukom na nabanggit po sa Book of Judges. So, tayo na po ay nasa chapter 18. Amen. Yan po ang mga naging judge na nasanggit po dito. There are 12 judges mentioned here. And starting last topic natin sa Judges chapter 17. So 17, 18, 19, 20, 21, kasi meron na lang pong 5 natitirang chapter, ay makikita po natin dito sa mga kwentong ito ang kawalan ng leader o ng hari nila, kung kaya sila po ay kung ano-ano na lang ang kanilang mga pinaggagawa at ang sinasatisfy po nila ay ang kanilang flesh or ang kanilang laman. Kung kaya sinasabi nila these are the epilogues or yung mga kwento sa Biblia na bizarre in a way na parang hindi natin matake dahil nga po karumal-rumal ito, lalo na po yung mga susunod po na kwento. In fact, makikita po natin sa kwentong ito na maglalaban po ang parehong Israelita or ang parehong tribe. At sa mga susunod na linggo, makikita natin na mismo isang tribo nila ang kanilang papatayin. Amen? Kaya may tinatawag na lost tribe. Amen. Yun po yung mga Benjaminites. So,
Question. Nabasa mo na ba kapatid ang Judges chapter 18? Amen. Hindi pa daw ang lakas. Okay, so dahil hindi nyo po ito nababasa, at for sure, panibago na naman po sa ating pandinig ang kwento ito. Hallelujah. Ang pamagat po ng kwento natin ay Micah and the tribe of Dan. So ang Dan ay isa sa mga 12 tribes ng mga Israelites. Amen. For sure, sino po ang mga nandito nung pinag-aralan natin ang kwento ni Micah? Hindi po si Micah Melgar, ay Micah. Ano na yung gusto niyo, Micah or Micah? Micah, okay. So Micah pala yung gusto ninyo. Ano po nangyari kay Micah? Siya po ay... Ano po? Power. Si Micah po ay... Ayun po, ninakaw niya po yung mga silver coins ng kanyang nanay. At nung isusumpa nung nanay niya yung kumuha ng kanyang silver coins, anong ginawa ni Micah? Sinuli niya, binalik niya yung mga coins na yon. At ano ang ginawa ng nanay niya sa coins na yon? Ginawa niya ng mga ribulto. At nagpatayo si Micah ng altar. At ano pa yung sumunod na nangyari? Yung mismong anak niyang lalaki ay ginawa niyang pari. Amen. Hanggang sa siya ay may nakilala na isang Levita, batang Levita, at nung nakilala niya ang Levitang ito, yun na ang ginawa niyang pari. At sila po ay naglilingkod o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at gumawa sila ng sarili nilang relihiyon. At ito po ay pagkatuluyan ng kwento kong iyon. So let's start with verse 1. Basahin po natin. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Again, wala po silang leader dahil hindi pa po pinamumunuan ng hari ang kanilang bansa. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natanggap na lupaing mana. Okay. Wala silang natirahan noon sapagkat wala pa silang natatanggap na lupaing mana. Question, sino ang dapat sisihin kaya wala pang lupang tinitirhan ang mga Danites or ang mga tribe ng Dan? Sino po? Sila. Amen. Sila mismo ang dapat sisihin dahil nga po, ibinigay na nga po sa buong Israel ang Kanaan at sila po ang dapat na mag-claim or kukuha nito as given to them by God, Yahweh. Amen. So, wala pa silang natanggap because it's their choice. Amen. Tapos, ang problema, sa mga ganitong sitwasyon, nasisisi pa natin ang Diyos. Amen? Question. Kapatid, meron ka na bang naging problema o pinagdadaanan that eventually na-realize mo, ikaw din pala ang dapat sisihin dahil choice or decision mo iyon? Meron na po ba tayong na-encounter po na ganon? Amen. Kasi po, di ba, ang problem sa ating mga tao, sometimes pag may trouble or may pagsubok or may problema, ang nasisisi ay sino po? Si God. Amen. Ang lumalabas na parang masama o nagbigay ng pagsubok na yon ay ang Diyos. So, balik kung babalikan natin yung cause o yung dahilan kung bakit yung nangyayari, makikita natin na ang nagdesisyon para mangyari yun ay walang iba kundi tayo. Nakita niyo po ba yun? For example, tayo po na meron po tayong trabaho. Tapos nagre-reklamo po tayo sa trabaho natin. Question, sino ba yung nag-decide para mag-apply ka dyan? Sino ba yung nag-decide na pumunta ka dyan? Sino po? Tayo po, di ba? In fact, pinag-pray pa nga natin yan, iniyak-iyakan pa natin, no? Tapos, ngayon nagre-reklamo tayo. Amen! Tanongin nyo kayo katabi nyo kasi gusto ko talaga makita nito eh. Kapatid, ano yung hindi ko makalimutan ngayon na parang reset na naging problema mo
o na pinagdadaanan mo, sige nga, tanongin mo, may pinagdadaanan ka ba kapatid? Tanongin nyo nga, baka may pinagdadaanan po yan. Hindi nyo lang alam. May pinagdadaanan po ba yung katabi mo? Meron daw. Okay, meron daw. Sino rito ang may pinagdadaanan? Okay, na sino po ang walang pinagdadaanan? Wow, sana all. Okay, dahil sinabi niyo po sa katabi niyo, may pinagdadaanan kayo, pwede niyo pong tanungin, kapatid, ano yung pinagdadaanan mo? Malamigis mo sa tako. Pero hindi mo siya, ano yung pinagdadaanan niyo? Sige po, tanungin niyo po siya. Sige nga, ano yung pinagdadaanan niyo? Kasi ako, tingnan mo po recently ngayon ang nakita ko, possible, iba ang pinagdadaanan natin, wala tayong work siguro or wala tayong pagkain. Pero ang tanong, sino ba yung dapat natin asahan para magkaroon tayo ng work o ng makakain? Di ba tayo din po, amen, actually, nung naisip ko po itong message na doon, ginagawa ko po siya. Ang naisip ko po talaga ng testimony ko dito ay yung parang na-scam po ako. Ayan, tapos nung kasi di ba tinanong ko kayo, ano yung parang pinaka-reason na parang malaki na pinagdaanan nyo na problem. Tapos naisip ko yung na-scam ako. Tapos tatanungin ko, sino ba ang dahilan bakit ako na-scam? Sino ba ang nagpa-scam? Di ba ako? So sino ba ang dapat sisinti ako? Alam ka namang si Lord kung may nasalanan nun. Nakita nyo po, o for example, sino po dito ang galit ngayon sa asawa niya o sa karelasyon niya? O sa partner niya, tanong, sino ba ang namili sa kanya? Yung nanay mo ba? Yung ibang tao? Di ba ikaw naman ang pumili? Pati ultimately, ikaw naman ang sisisihin kasi that's your choice. Amen. Yun yung punto ko dito kasi ang lumalabas parang kasalanan pa ni Lord na walang tirahan yung Dan. Pero in fact, kung pinigyan niyo po yung origin ng Expositor's Bible about this, sinasabi po doon, nakasalanan nila yon. In fact, ilang taon na may lugar ang mga Juda, yung mga ibang tribe. Pero itong mga to, ang dami lang nakalipas na panahon, pero hindi pa nila kiniklaim na yung rightfully there o yung kanilang mana na galing sa Diyos. So again, sino yung dapat sisihin nila? Sila. So again, actually, hindi kasi parang sometimes kasi, parang pag minsan pag may pagsubok tayo, sabihin natin, tama naman yun na walang pagsubok na ibibigay si Lord na hindi natin kakayanin. Amen. Kasi di ba yun yung normal na sinasabi, yung wala pagsubok na hindi ibibigay sa'yo si Lord na hindi mo kakayanin. Di ba sinasabi yun? Pero na-realize ko talaga na hindi pa sa mga pagsubok na yun, tayo din yung sisisihin dapat. Kasi choice natin or naging decision natin, kaya nangyari yung problem na yun. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Kasi nandiyan yung grace niya. At talagang kahit tayo yung may kasalanan, siya yung nag-a-adjust. Amen. Dahil sa grasya niya, kaya tayo nakakasurvive at nakapagtagumpayan ng mga problemang ito. Okay, so tignan niyo po, ngayon pa lang po kikilos ang mga tribong ito. Na kung saan marami ng mga judges ang tumayo o napag-aralan natin. Pero wala pa rin po silang lugar na tinitirahan. Pero meron ng specific na binigay sa kanila, i-claim na lang nila. Amen. Ano po ang ginawa nila? Kaya pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi mula sa Zora at Estaol at pinahanap ng matitirahan nilang lahat. O finally, meron na silang action somehow. Yung naghahanap sila ng leader para pupunta doon sa lugar na binigay sa kanila ni Lord. Sounds familiar? Na may ganito na bang kwento noon sa Old Testament na may pinadala muna ng mga lalaki o ng mga spy para i-claim yung place? Amen, for sure, meron po. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikas. Okay, so doon sa lugar ni Mikas, yung itinalaga o binigay sa kanila ni Lord na hindi pa nila kiniklaim. At sa bahay nito tumuloy. So doon pumunta sa bahay ni Mikas yung ibang lalaking ito na di mga Danites o ng mga tribe of Dan. Samantalang naroon sila, nakilala nila, praise God. Nung binasa ko po yung sa Expositor's Bible, sinabi po doon na hindi lang po ito patungkol sa accent natin. Amen. In other words,
Say for example, kung Kristiyano ka talaga, kung dadalhin ka sa lugar na walang mga Kristiyano, makikita nilang may kakaiba sa'yo. Nakita niyo po yon? Kasi kanina, nung nag-praise and worship din tayo, narinig ko po na sinabi po, I think si Cristel yata yung sabi niya, praise God kasi tayo ay malaya tayong nakakapag-worship o nakakasamba kay Lord as compared sa mga ibang bansa. Tama, di ba? Tapos ako naalala ko, oo nga, malaya nga tayong mag-worship sa Philippines. Pero sometimes, pag nakakasalamuhan na natin ang mga hindi believer o ang hindi mga Christian, itinatago natin o itinakahiya natin yung pagiging Kristiyano natin. Yun po ang naging wisdom ko habang naririnig ko yung kanina. Kasi, parang in a way, oo nga, we're a Christian country. Pero napansin niyo na sometimes kapag kayong faith natin ang na caught off guard or na kakatsit tayo sa faith natin, sometimes parang hindi natin siya boldly masabi or in a way parang hindi tayo ganun ka-firm sa ating faith. Na-encounter niyo po ba yun? Kasi diba, sa mundong ito parang gusto natin tayo ay we belong or sumunod sa uso o sumunod sa familiar or yung mga mas pinupuri o pinipraise ng mundo. And doon ko po nakita na indeed, kung talagang Kristiyano ka, kahit saan ka pagalhin, magliliwanag ka at makikita ka nila. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi praise God, now indeed, yung liwanag natin ay makita talaga saan man tayo dalhin. Amen. Kaso, sa kwentong ito, it's something negative o hindi maganda. Bakit? Kasi dito, pwede rin daw po na yung pangit mong ugali, kahit saan ka padalhin, pwede mo siyang madala at makikita o maaamoy, aalingaso yung pangit mong ugaling iyon. Amen. Kagaya po dito, nakita sa punto ng pananalita niya. Question. Napansin niyo ba na tayong mga Pangasinan, yung punto natin is high pitch. High pitch, in a way, pataas siya. Kaya nga para tayong galit. Amen, tama? Hindi mo tayo talaga galit, pero normal natin yun. And I think it's something that we have to change. Amen? Si Brother Winston, for sure, nakita na yan sa aming family. Bakit pag nag-uusap kayo, nagsisigaw? Nagsisigawan kayo. Diba? Sa family, napansin niyo yun? Try niyo po pumunta sa yung mga malalambing magsalita, yung mga Ilonggo. Kasi nakapunta na po ako sa Iloilo. Sa Iloilo, tama ba? Iloilo yung Ilonggo, di ba? Nakapunta na ako doon. Ang cute din ang magsalita, promise. Yung parang, galit ako. Ewan ko po kasi, galit sila pero hindi halata. May malambing pa rin yung tono. Yung punto nila is maganda pa rin. So yun, yung point ko po dito, kasi sometimes, for example, na-try nyo na po bang makapakinig ng isang taong nagsasalita ng Tagalog, pero pang kasi ng accent? For example, sa interview ng mga balita, or sa mga live, sa TikTok, parang sabi niya, bakit yan eh? Di ba parang sabi ko, uy, taga-Pangasinan yun. Alam niyo, kahit nung nasa US po ako, nasa Las Vegas po kami, si mamay ko po, nagpapagkasinan po kami kasi nga parang hindi maintindihan. Kasi although may mga Filipino po doon, baka maintindihan kami kasi hindi yan Filipino, pala kahit mga Amerikano. So nagpapagkasinan kami. Alam niyo, nung nasa Las Vegas po kami, bumibili po kami ng mga t-shirt na sale. Sabi ng babae, sabi niya, abi, mura, mga liyo kayo dadakal. Sabi ko, kasi alam niyo po si mamay kapag nagpapagkasinan na kami, hindi sabihin na, kapag pinag-uusapan na hindi maganda amin sa iba. At tutan mo, din mo may shorts ko, may masyado maiksi. Yung parang gano'n, tignan mo yung pwede ng babae niya, makita-kita na. Pero pangkasin namin pag-uusapan, yung something na parang hindi maganda. Kaya tumas na lang yung bagay buko kasi may pangkasinan pala doon sa mismong shop, sabi niya, abi, mura yung mga liyo kayo dadakal.
Sabi niya, kaya masabi ko, yung punto talaga natin parang to kahit saan talaga tayo dalhin, makikita. So nawa, hindi yung pangit ang makita sa atin, kundi yung maganda, naliwanag tayo at Kristiyano tayo, na kahit saan tayo dalhin, sabi nila, may something sa taong to. Christian to. Amen? Kasi tayong mga Christian, mali-design natin na Christian yung kausap natin or Christian yung kaharap natin kasi may something talaga sa Kanya. Amen? Praise God. So, verse 4. Okay, so dahil sa punto ng salita nito, kaya tinanong nila ito, anong ginagawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito? So, ang sagot po nung Levitang ito, may usapan kami ni Mikas at binabayaran niya ako bilang pare, sagot niya. Amen. Sinabi nila sa kanya, kung gayon, isangguni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad namin ito. Sinabi ng Levita, huwag kayong mag-alala, pinapatgubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo. Question, tunay ba na pare ang Levitang ito? Yes or no? Hindi. Oo, Levita siya, pero hindi lahat ng Levita ay may karapatang maging pare. Dahil yung galing lang sa laki mismo ni Aaron at mga anak niya ang pwedeng maging high priest. Kahit na hindi po talaga siya tunay na pare, siya po ay nagbigay ng wisdom. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Pinapatgubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo. Dito po sa verse na ito, pinapakita po yung danger na possible na talagang magkaroon po ng mga false prophet. Amen. False prophet, kasi kahit hindi talaga sila tinawag ng Diyos o hindi galing sa Bible yung tinuturo nila, sila po ay nagpapanggap o umaakto na parang in-appoint or tinawag ng Diyos. Kagaya ng Levitang ito na alam natin na hindi talaga siya pare. Amen. In fact, nakita o napulot lang siya ni Mika o Maika. Tapos nung nalaman ng Levita, automatic, ginawa niya agad pare nila. Okay, verse 7. Basahin po natin. Ang 5 ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa Lais. Nakita nilang tahimik doon. Panatag ang loob ng mga taga-roon, payapa, at sapat sa lahat ng pangangailangan. Yan po yung lugar na inassign sa kanila. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga taga-Sidon at walang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Verse 8. Nang magbalik sila sa Zora at Estaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. So, bumalik na sila doon sa pinanggalingan nila, tapos inaas sila kung ano yung situation ng lugar na itinalaga o ibinigay sa kanila ni Lord. Amen. Anong sabi nila? Mainam ang lugar na iyon. Kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Mga kapatid, ang dami lang po nilang inaksayang panahon. Ngayon lang po nila itong kukunin. Lumusog na tayo at nang masakop natin agad. Malawak ang lupain iyon at sagana sa lahat ng bagay. Ibinigay na ito ng Diyos sa atin at hindi nila iisipin sasalakayin natin sila. In fact, makikita natin, kaya nga po si Mika, taga saan po si Mika, Maika? Taga-Bunuan. If I'm not mistaken, he is from the tribe of Ephraim. Kasi di ba yung last time nabanggit ko taga saan siya, di ba? At sila ang nakatira sa lugar na ito. In other words, ang nag-occupy ng lupa na ibinigay ni Lord kay Dan ay mga kalahi nila. So may ibang nag-claim na pumunta doon na hindi dapat nandoon, pero hindi sila dapat papaalisin din kasi nga, Israelite sila or kasama sila sa 12 tribes. Pero nga, ito ay dapat para kay Dan. Malawak ang lupain iyon at sagana sa lahat ng bagay, ibinigay na ito ng Diyos sa atin at hindi nila iisipin sasalakayin natin sila. Hindi po foreigner itong mga kakalabanin po nila kagaya ng mga naunang kwento ng mga Jew, mga Judges. Verse 11,
Kaya mula sa Zora at Estaol ay lumakad ang may 600 mandirigma ng lipi ni Dan. Nagtampo sila sa may lungsod ng Jerim sa Juda at hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na Kampo ni Dan. Kasi diyan na po nagsettle ang mga Danites. Mula roon, dumaan sila sa kaburulan ng Efraim at natuloy sa bahay nino ni Micah sa buno. Amen, praise God. Sinabi sa kanila ng 5 nagsiyasat sa lais. Sa bahay na ito ay may isang imahe balot ng pilak. Bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan at ipon. Ano sa palagay ninyo ang mainam natin gawin para makuha ang mga iyon? Question, kaninong bahay po itong pinag-uusapan po nila? Na may mga Diyos-Diyosan na gusto nilang kunin? Bahay ni Micah, Mika, o ni Micah? Question, sino po dito noon ang nagkokolekta ng mga images o ng mga ribulto o ng mga santo? Sino po yung naka-experience na gano'n? Kasi yung family po namin, anak ko po mismo na experience ko po yun. At alam niyo po, nung bata po ako, sa tuwing pumupunta po ako sa bahay na maraming images o maraming ribulto, nai-inspire po ako. Nai-inspire po ako to the point na sinasabi ko sa sarili ko nung bata ako, sabi ko, paglaki ko at magkakaroon na ako ng sarili kong bahay, pupunuin ko din ng ribulto yung bahay ko. Naging din niyo ba yun? Kasi ako, I was raised sa Catholic and meron po akong ninang, kasalangit na po siya. Sininang ko di siya, shoutout sa'yo. Pag pumupunta ako sa bahay niya, pagpasok mo pa lang, bubungad na yung sangkaterbang ribulto niya, may mga kalaki kasize pa ng tao, pulang na lang i-occupy nila yung buong sala. At sila ang magulat sa'yo. Sabi ko, gusto ko gano'n din yung bahay ko. Kasi naninang ko yun. Tapos meron pa kaming kapitbahay, si Auntie Delia. Kay Delia, di ba? Delia ang pangalan, ba? Delia Fernandez. Pagpapasok ko sa bahay nila kasi, may malaking image ng angel na may si Jesus. At ang ganda nung altar nila. At ang ganda ng bahay nila. Sabi ko talaga, one day, pag magkakaroon ako ng sarili kong bahay, mas maganda pa dito yung magiging altar ko. Amen! Kasi dito sa kwentong to, makikita natin na sometimes yung mga nasa puso natin o hinahangad natin ay hindi pala galing kay Lord. Kasi question, sa tingin ninyo, yung pumasok sa puso ko na gusto ko mag-ipon ng maraming ribulto, tapos gusto ko yung bahay ko maraming mga ganun. Galing ba kay Lord yun? Hindi. Praise God. Praise God kasi binago ni Lord yung mga hearts natin. At parang ito nga po si Micah, ang dami niya pong mga Diyos-Diyosan. Kaya pumunta sila sa bahay ni Mika at kinamusta ang kabataang Levita na nakatira doon. So, pinuntahan nila yung bahay niya and intentionally, ang gusto nilang kausapin ay sino? Yung batang Levita. Samantalang naghihintay sa tarangkahan ang kasama nilang 6 na kawal, ang 5 espiya ay tuloy-tuloy na pumasok sa bahay ni Micah at kinuha ang kanyang mga Diyos-Diyosan doon, pati ang nababalot ng tila. Diba? Grabe po yung gagawin ng flesh ng kalaban. Kasi nga, sometimes, parang meron dahil naiingit nga tayo sa meron sa iba, gusto natin mapunta sa atin yun. Amen. Parang yung mga, kasi may kita natin sa kwento mamaya, parang akala nila anting-anting ito or somewhat may power or talagang God ito. Kaya gusto nilang kunin. Ang pari naman ay nasa tarangkahan kasama ang 6 na kawal. Nang makita ng pari na sinamsam ng 5 lalaki ang mga imahen, itinanong niya, anong ginagawa ninyo? Sinabi nila, huwag kang maingay. Tumahimik ka na lang dyan. Sumama ka sa amin at gagawin ka naming pari at tagapayo. Alin ba ang mas gusto mo?
ang maging pari ng isang sa limang alipin ng Israel o ang ng isang pamilya lang, which is yung pamilya ni Micah. Question: ano po ang magiging desisyon ng batang Levitang ito? Mag-i-stay ba siya kay Micah o sasama siya sa mas magandang opportunity na binibigay sa kanya ng mga Danites na ito? Amen. Siya po ay sasama. In fact, dito po makikita na hindi lahat ng opportunity ay galing kay Lord. Amen. At ang pangit sa kwentong ito, parehong opportunity ay hindi galing kay Lord. Amen. Kasi yung opportunity niya as pare ni Micah, hindi yung galing kay Lord. Itong pangalawang offer sa kanya ay hindi rin galing kay Lord. Pero, question, sa dalawang offer na ito, ano ang mas malaking offer? Ano ang mas maraming opportunity? Yung mas malaki ang kanyang magiging mga lingkod. Kaya siya ay sasama sa mga Danites. Nagustuhan ng pari ang alok sa kanya, kaya kinuha niya ang mga imahen at masayang sumama sa kanila. In other words, hindi po negosyo o business dapat ang ating church. Amen. At hindi dapat natin tinitake na negosyo o business po yung ating paglilingkod o pagsaserve kay Lord. Amen. In other words, hindi po dapat natin tularan ang Levitang ito na ganoon po ang kanyang nasa isip. At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nasa unahan nila ang mga bata, mga alagang hayop at mga kagamitan. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa bahay ni Micah, ay tinipon nito ni Micah ang kanyang mga kapitbahay at hinabol ni na Micah yung mga Daneo, yung mga Danites, na kanilang sinisigawan. Nang mag-abot sila, tinanong ng mga Daneo si Micah, ano ba ang mangyayari at napakarami ninyo? Sino po yung nagtatanong? Yung mga Danites. Ano ang sagot ni Micah? Itinatanong pa ninyong gayong tinangay ninyo ang aking pari at kinuhang lahat ang aking mga Diyos-Diyosan. Wala na kayong itinira sa akin. Sinabi nila, mabuti pa'y manahimik ka na lang. Baka marinig ka ng mga kasama namin. Magalit sila at patayin ka, pati ang iyong pamilya. At nagpatuloy ang lipinitan sa paglalakad. Nakita ni Micah na hindi niya kaya ang mga Daneo, kaya umuwi na lamang siya. Question, nakuha ba yung mga Diyos-Diyosan ni Micah? Yes. So, in a way, ang naramdaman mo, yung pinaghirapan mo, yung niluluhuran mo, worship mo, ay parang nawala at kinuha sa'yo. Pero kapatid, ang ating Diyos ay hindi po natin maibabalot sa mga images po na ito na nakakahawakan at nakikita natin. Amen! Kaya nga yung responsong natin mamaya, sabi niya, you are not a God created by human hands. Amen! Hindi ikaw Diyos na ginawa sa kamay ng tao. And you are not a God dependent on any mortal man. Amen. Hindi siya yung Diyos na nakadepende siya sa atin. Amen. Tayo ang dapat dumepende sa Kanya. Amen. Nagpatuloy ang mga Daneo sa lais, dala ang Diyos-Diyosan ni Micah, pati ang pari. Sinalakay nila ang lais, isang bayang tahimik at payapa. Pinatay nila ang mga taga-roon. At sinunog ang buong lungsod. Again, kalahin po nila ang mga ito. Walang nagtanggol sa mga taga-roon sapagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikognay sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Beth-Rehob at matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga Daneo at kanilang tinirahan. Ang dating pangalang Lais ay pinalitan nila ng Dan, bagay sa pangalan ng kanilang pinuno na isa sa mga anak ni Jacob. Okay, last verse na po tayo.
Tayo nila ng altar. Imagine, saan po galing itong altar na ito na sinasamba nila ngayon? Kay Micah. Tinayo nila ng altar ang Diyos-Diyosan ni Micah at kanilang sinamba. Si Jonathan, na anak ni Gershom, again, ako ni Moses, although hindi po siya directly galing kay Aaron, ang ginawa nilang pari. Mula noon, ang lahi nito ang nagsisilbing pari nila hanggang sa sila'y dalhin bihag ng kanyang mga kaaway. Question, yung ginagawa pa nilang pagsamba sa altar na ito ay galing sa Diyos or utos ni God? Hindi. Question, sa panahong ito, mayroon pa ba yung tabernacle na pinagawa ni Yahweh kay Moses? Yes, at yun po ay nasa Shiloh. In other words, gumawa sila ng sarili nilang religion. Amen. That's the problem kapag tayo po ay hindi nagbabasa ng Bible o ng salita niya dahil tayo po ay nalilin lang ng mga maling katuruan. Dahil tayo mismo, hindi tayo nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kasi kung isa kang Daneo o Danites, at alam mo na hindi galing sa Diyos yung ginagawa nilang worship na reporto na ginawa lamang ni Micah, for sure, hindi ka dapat sasama o papahayag sa mga taong ito na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ni Micah. Amen! Ang Diyos-Diyos na naman ni Micah ay nanatili roon habang nasa Shiloh pa ang tabernakulo ng Diyos. So, nasa Shiloh yung talagang tabernacle na pinagawa ni Yahweh kay Moses. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kailangan ko po yung charger nitong laptop dahil battery low na po siya. Okay, tanungin niyo na po yung mga katabi niyo. Ano ang natutunan mo, kapatid? Ano po yung natutunan ninyo? Ano po ang natutunan natin? Okay, number 1, we must worship God. Worship must be according to God's Word. Amen. Sa Tagalog, basahin po natin, ang pagsamba ay dapat ayon sa salita ng Diyos. Yan po yung sinasabi ko na kaya marami po sa atin ang nagiging bulag at sumusunod sa maling katuruan kasi tayo mismo hindi nagbabasa ng Bible. Tayo mismo hindi natin alam ang salita ng Diyos. So, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, nagbabasa ka pa ba ng Bible? Kayo po ba mismo, binabasa niyo po yung Bible, yung kahit sana yung New Testament po, yung Tagalog version. Yung galing ko po, napakaganda po itong magandang maliit na Biblia. Kasi simple po nung pagkakatranslate niya po sa Tagalog as compared dun sa ibang Tagalog version. Okay, second lesson, man-made religion leads to confusion. Sa Tagalog, basahin po natin, ang sariling invento na relihiyon ay nagdudulot ng kalituhan. Ayan. Praise God. Amen. At dahil hindi nga po nagbabasa ng salita ng Diyos ang mga tao, ano po ang nangyayari? Sila po ay gumagawa ng sarili relihiyon o religion. Amen. That's one of the effect kapag ang mga tao ay hindi po aware sa nilalaman ng Bible. Kasi mabubuo po talaga ang mga iba't ibang relihiyon na kung sino-sino at kung ano-ano po ang sinasamba. Amen! Kaya basahin po natin yung number 2. A man-made religion leads to confusion. Ang mga sariling invento na relihiyon ay nagdudulot ng kalituhan. Number 3. Kaya do not use religion for personal gain. Sa Tagalog, basahin po, huwag gamitin ang relihiyon
para sa sariling kapakinabangan, gaya po nung ginawa po nung Levita, dahil hindi po ako negosyo or business ang pagsaserve kay Lord. Amen. Number 4, ito po. Napaka-importante rin pong wisdom. Basahin po natin. Not every open door is from God. We must discern between human advantage and divine direction. Sa Tagalog, hindi lahat ng oportunidad ay mula sa Diyos. Kailangang alamin kung ito ay pansariling kagustuhan o kalooban ng Diyos. Ibig kaya nga tinatanong ko kayo kanina, kung sa tingin niyo po ba ay kalooban ni Lord na eventually, paglaki ko, ganoon din po ako na mag-iipon ako ng maraming rebulto sa bahay ko. Amen. Yung pagpasok mo sa bahay, sila yung mag-welcome sa gumagalaw sila. Nakita niyo po na kailangan talaga ipag-pray natin yung puso natin because sa mundong ito ay nagiging corrupt yung ating mga puso at pinapalitan ng mundo o ng kamalian yung puso natin na dapat malinis o nilinis na ni Lord upang yung naisin ng puso natin ay galing sa Diyos. And finally, number 5, basahin po natin, anything that can be taken from you is not your true God. Sa Tagalog, anumang bagay na maaaring maagaw sa iyo ay hindi tunay na Diyos. Amen. Kasi di ba ang problema sa atin, yung mga bagay na nakikita natin, hinakawakan natin ng mahigpit, ayaw natin i-let go ang ating sinasamba at ginodiyos. Kung yan ay nawala, hindi yan tunay na Diyos. Amen. Dahil ang tunay na Diyos ay ang Holy Spirit na nasa puso natin na kahit kailanman na hindi kayang nakawin, agawin, o kunin sa atin. Amen! Ang Holy Spirit po na Diyos na nasa atin, hindi po yan mawawala. Hindi po yan mananakaw sa atin. Amen! Praise God. Kahit tayo pa yung patayin nila. Amen! Dahil kung patayin man nila tayo, physically, oo, mawawala yung body, pero ang kaluluwa natin ay sasama sa Holy Spirit sa langit, sa piling ni Lord. Amen! And therefore, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Amen. Jesus is the unshakable, unstoppable God who can be stolen. Amen. Siya po ang Diyos na hindi kayang nakawin or agawin sa atin. Amen. At doon po sa Holy Trinity, ano po yung Holy Trinity? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Alin po doon ang kasama o kapiling natin ngayon? The Holy Spirit. At siya ang Diyos na hindi kayang nakawin sa atin. Amen. Pwedeng nakawin yung mga ribulto, yung mga ginagawa natin, mga Diyos-Diyosan, or even yung pera, o yung profession natin, o even yung kalusugan natin, o yung pamilya natin, anak natin, asawa natin, o yung mga bagay sa mundo, pwede yung mawala dahil hindi po yan ang Diyos natin. Amen. Subalit ang banal na spirito ay kailanman hindi nila kayang nakawin sa atin. Amen. So, may panonoorin po tayong video clip para mas ma-appreciate po natin at mas maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon na praise God. Dahil sa panahon ngayon na tinatawag na Holy Spirit Age, ang Diyos ay kapiling na natin at hindi na nila kayang nakawin o kunin sa atin. Amen. Lights off po tayo. Sister Jean, amen. And let us watch this video clip. What if the power you need for everyday life isn't something you're waiting for, but someone already living within you? The Holy Spirit is not distant, mysterious, or reserved for church moments only. Many Christians believe in God the Father and Jesus the Son, but when it comes to the Holy Spirit, there's often confusion, fear, or silence. Some think He's just a feeling. Others think He's only acted through miracles or dramatic experiences. And many believers quietly wonder, does the Holy Spirit actually help me on a normal Monday? In this video, we're going to open the Bible and clearly answer two life-changing questions. Who is the Holy Spirit really? And how does He empower your daily life?
your thoughts, decisions, struggles, and faith. If you've ever felt spiritually weak, unsure, or stuck, stay with me, because this changes everything. Who the Holy Spirit is according to the Bible. Not a force, but a person. The Holy Spirit is not an it. He is not an energy, a vibe, or a symbolic force. The Bible clearly reveals him as a person, with thoughts, emotions, and will. Jesus himself spoke of the Holy Spirit using personal language. In John 14:16-17, Jesus says, "And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, the Spirit of truth." Notice the word helper. You don't have a relationship with a force. You have a relationship with a person. The Holy Spirit teaches, John 14:26. Guides, John 16:13. Can be grieved, Ephesians 4:30. Speaks and gives direction, Acts 13:2. This means the Holy Spirit is not passive. He is actively involved in the life of every believer. Fully God, not a lesser power. The Holy Spirit is not God-like. He is fully God, equal with the Father and the Son. In Acts 5:3-4, Peter confronts Ananias and says, "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit?" Then he adds, "You have not lied to man but to God." Lying to the Holy Spirit is lying to God himself. From the very beginning of Scripture, the Holy Spirit is present. Genesis 1:2 says, "The Spirit of God was hovering over the face of the waters." At creation, at salvation, and at the renewal of all things, the Holy Spirit is there. Understanding who the Holy Spirit is changes how you relate to him. You're not trying to tap into power. You're learning to walk with God. Why Jesus sent the Holy Spirit? God with us, then God in us. When Jesus walked the earth, God was with humanity in physical form. But Jesus told his disciples something shocking. It was better than he needed. In John 16:7, Jesus says, "It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you." Think about that. How could anything be better than walking beside Jesus? Because through the Holy Spirit, God would now live inside believers. Romans 8:10 says, "If Christ is in you, though the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness." You don't follow God from a distance. You carry his presence everywhere you go. A constant helper, not occasional support. Jesus promised that the Holy Spirit would be with us forever, John 14:16. Not just during worship, not only when we feel spiritual, but in traffic, at work, in family conflict, in temptation. The Holy Spirit is described as helper, John 14:26. Counselor, John 16:7. Advocate, Romans 8:26. Comforter, John 14:16. This means you are never spiritually unsupported. Even when you don't know what to pray or how to move forward, God himself is helping you from within. How the Holy Spirit empowers your daily life. Strength when you feel weak. Life can drain you, emotionally, mentally, spiritually. God knows this. And he didn't expect you to live the Christian life on your own strength. Acts 1:8 says, "You will receive power when the Holy Spirit has come upon you." This power isn't about showing off. It's about endurance, obedience, and faithfulness. Paul writes in Romans 8:11, "If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies." The same power that raised Jesus from the grave is working in you, not to make life easy, but to make faith possible. When you feel like giving up, the Holy Spirit gives inner strength you didn't know you had. Guidance in everyday decisions. Have you ever prayed, "Lord, I don't know what to do"? That's exactly where the Holy Spirit steps in. John 16:13 says, "When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth." This guidance often isn't loud or dramatic. Sometimes it's a quiet conviction, a sense of peace, or lack of it. A scripture that comes to mind at the right moment. Romans 8:14 says, "For all who are led by the Spirit of God are sons of God." Being led by the Spirit is part of being God's child. The Holy Spirit helps shape your decisions, your words, and your reactions, especially when life pressures you. If this teaching is helping you understand the Holy Spirit in a new way, like the video to help others find it too. Comment below, "Holy Spirit, lead my life," and subscribe to Bible Fix for more clear, Bible-based teachings you can apply every day. Now let's continue. The Holy Spirit's work inside you. Conviction that leads to freedom. One of the most misunderstood roles of the Holy Spirit is conviction. Many people confuse conviction with condemnation, but they are not the same. John 16:8 says, "When he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment." Condemnation pushes you away from God with shame. Conviction draws you back to God with truth and grace.
Romans 8:1 reminds us, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. When the Holy Spirit convicts, it's not to crush you, it's to heal you, to realign your heart, to restore your relationship with God. Inner transformation, not just behavior change. Christianity is not about self-improvement, it's about inner transformation. Galatians 5:22-23 describes the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Notice these are not things you force. They are fruit, meaning they grow naturally when the Spirit is at work. 2 Corinthians 3:18 says, we are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Transformation is a process, and the Holy Spirit is the one doing the work. Living daily in step with the Holy Spirit. Learning to listen and respond. Walking with the Holy Spirit is not about perfection, it's about sensitivity. Galatians 5:25 says, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. That means paying attention to His promptings, obeying even when it's uncomfortable, choosing God's way over impulse. Sometimes the Spirit nudges you to speak, sometimes to stay silent, sometimes to forgive, sometimes to wait. The more you listen, the clearer His guidance becomes. Power for witness and bold faith. The Holy Spirit doesn't just help you survive life, He empowers you to represent Christ. Acts 4:31 says the believers were filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. You don't need confidence in yourself. You need reliance on the Spirit. Jesus said in Matthew 10:20, it is not you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Whether it's sharing your faith, standing for truth, or living differently in a broken world, the Holy Spirit gives courage that doesn't come from personality or talent. The Holy Spirit is not distant or optional. He is God's personal presence in your life. He strengthens you when you are weak. He guides you when you are unsure. He transforms you from the inside out, and He empowers you to live a faith that is real, resilient, and rooted in Christ. You were never meant to live the Christian life alone, and you never have to. If this message blessed you, like the video, subscribe to Bible Fix, and share this with someone who needs encouragement today. Comment below, Holy Spirit, guide my daily life. Remember, God is not just with you. Through His Spirit, He lives in you. Amen. Do you believe that the Holy Spirit is in you? Na nasa inyo na ang Spirito ng Diyos? At kailanman ay hindi niya tayo iiwan o kailanman ay hindi po ito kayang nakawin ni naman sa atin. Amen. That's why it's really important that we have to worship the Lord in spirit and in truth, because God is a spirit and He is living in us through the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. Let us all stand.